Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan naman natin ang mga patakaran kung ikaw ay lalabas ng Pilipinas as a Filipino citizen, dual citizen, or green card holder. Pag-usapan natin. Details coming right up. If you are a foreign national watching this video, we actually have an English version of this. I am going to leave the link in the description box for your reference. Now, tapos na ang bakasyon, back to work, babalik na sa kung saang bansa ka nang galing kasi vacation is over. Ano-ano ba ang mga requirements na ngayon kung ikaw ay paalis ng bansa bilang isang Pinoy? Meron pa ba talagang mga requirements na hahanapin ang Philippine government, ang immigration officer kung ikaw ay aalis ng Pilipinas? Pag-usapan po natin yan lahat sa video ito. Unahin natin yung mga tourist, yung mga magbabakasyon sa ibang bansa as a tourist. Ano ba ang requirement ng Philippine government kung ikaw ay aalis? Naging controversial ito dahil doon sa mga requirements na inilabas ng DOJ. Pero, suspended yun ngayon. So, hindi natin alam kung kailan nila yun i-implement. Para kasi sa ating mga kabayan, sabi nila, naging OA yung mga requirements na binigay ng DOJ para sa mga Filipinong babiyahe ng bansa, lalong-lalo na doon sa mga tourist visa holder. So, sa ngayon, hindi nila ini-implement yon. Pero, i-update ko kayo kung ito ay magre-resume na. Kung ikaw naman ay isang tourist visa holder na papunta sa, for example, US, Canada, or the Netherlands, ang masasuggest ko sa inyo, dalhin nyo yung mga necessary documents na patunay na kayo talaga ay babalik ng Pilipinas or kayo ay may karampatang dokumento na maaari kayong lumabas ng bansa na hindi kayo magti-TNT sa ibang bansa. Kasi yun lang naman ang tinitingnan ng mga immigration officer eh. Kaya mas maigi talaga na kompleto yung mga documents ninyo. Since ikaw ay Philippine passport holder, kung ikaw ay isang tourist sa ibang bansa, required kang mag-register sa e-travel. Within 3 days pa rin ang required na araw na ikaw ay magrehistro. So, pwede ka magrehistro 3 araw bago ka umalis ng Pilipinas or 2 days or kahit nasa araw ng iyong pag-alis, pwede ka pa rin magrehistro sa e-travel. Yung Philippine passport mo, dapat valid yun. Kasi yung 6 months rule, mag-a-apply yun kasi pupunta ka sa ibang bansa eh, hindi ka pauwi ng Pilipinas. So, siguraduhin na ang inyong passport is valid. Meron pa itong 6 months or mahigit kung kayo ay babiyahe sa ibang bansa. Siyempre, yung ticket ninyo, kung ikaw ay tourist visa holder, nire-require nila ang round-trip ticket. So, dapat may round-trip ticket kayo. Yung travel insurance and health insurance, sabi ng iba, required pa rin. Sabi ng iba, hindi pa rin. Ang maisasuggest ko, kumuha po kayo. Kasi kayo ay mangingibang bansa. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa inyo doon. For example, magkasakit kayo, God forbid, wag naman. Pero, kung sakaling magkasakit, meron kayong insurance na magagamit kung nasa ibang bansa kayo. Para naman doon sa ating mga kabayang green card holder or mga resident sa ibang bansa, siyempre, yung valid passport nyo pa rin, yung valid Philippine passport. Yung green card or permanent resident card niyo kailangan maipresenta din yon kasi yun yung ticket nyo para makabalik kayo kung saang bansa kayo residente. Kasi kung wala yun, Diyos ko, hindi kayo papapasukin. For example, sa US, kung pabalik kayo ng US, green card holder kayo, tapos wala kayong green card na maipresenta, Philippine passport lang at saka yung ticket nyo, hindi kayo papapasukin kasi dapat meron yung green card niyo or yung permanent resident card niyo. Sa ating mga kabayang dual citizen naman, kung kayo ay paalis ng Pilipinas, so dual citizen meaning may dalawa kayong citizenship. For example, kayo ay US citizen at the same time kayo pa rin ay Filipino citizen. Ngayon, meron tayong mga kabayan na dalawa yung pasaporte. Meron yung foreign passport nila
at meron din yung Philippine passport nila. Meron din tayong mga kabayan na foreign passport lang ang dala pero meron sila yung dual citizenship document nila. So unahin natin yung mga kabayan nating may dalawang pasaporte, yung foreign passport at Philippine passport. Kung kayo ay may Philippine passport as a dual citizen, kayo ay required na mag-register sa e-travel. Within 3 days pa rin. So, may 3 araw kayo na magrehistro sa e-travel. So, gawin na lang yun kasi madali na lang talaga ang magrehistro sa e-travel. Meron na silang mga tinanggal doon na hindi nyo na kailangang i-fill up. Andun na, naka-auto-fill na. So, in less than 5 minutes, tapos na yung pagre-rehistro sa e-travel. Kung kayo naman ay walang kapasidad na magrehistro sa e-travel, pwede naman kayong magpatulong sa mga kamag-anak ninyo. Kung hindi talaga kaya, kung hindi tech-savvy, pwedeng magpatulong sa mga kamag-anak na marunong sa computer or marunong sa smartphone para makapagrehistro kayo sa e-travel. Ngayon, sa ating mga kabayan naman na foreign passport lang, pero may dual citizenship document, hindi nyo na kailangang magrehistro sa e-travel. Kahit dual citizen kayo. Kasi yung pasaporte ninyo is foreign passport lamang. So sana hindi tayo nalito doon. Kasi medyo marami-rami pa rin yung mga inquiry natin about that. Kasi nalilito sila, lalo na sa dual citizenship category. Kasi yung iba, may dalawang passport. Yung iba naman walang Philippine passport. So, sana na-explain ko po ng maigi yon sa mga dual citizen na babiyahe palabas ng bansa. Sa mga first-time immigrant, kung ikaw ay pinitation ng iyong boyfriend or fiancé or ng iyong foreigner na asawa, tandaan, Philippine passport holder, kailangang magrehistro sa e-travel within 3 days bago umalis ng Pilipinas. Tandaan din sa mga first-time immigrant, kailangan may CFO certificate kayo kung lalabas kayo ng bansa. Kasi kung wala kayong CFO certificate, madedenay kayo, hindi kayo makakaalis ng bansa. Meron tayong update niyan nung nakaraan. Ililive ko yung link sa description box para ma-review ninyo iyon at maging guide ninyo sa mga first-time immigrant. Of course, yung valid visa ninyo na ibinigay sa inyo, na nag-grant sa inyo na kayo ay paalis ng bansa as immigrant. Napaka-importante nun. I-remind ko lang din sa mga first-time immigrant na kung maaari, may marami pa kayong months na natira sa inyong passport. Kasi yung 6 months rule, i-apply din yun sa inyo. Mag-check ng dokumento, dalhin yung mga dokumento na kailangan ninyo, lalong-lalo na yung mga dokumento na ibinigay sa inyo ng embassy, kung saan mang bansa kayo na-grant ng visa, dalhin nyo yun para ma-check at walang maging hassle sa inyong pagbiyahe. And syempre, yung ticket ninyo. Sa mga immigrant naman, first-time immigrant, hindi required yung round-trip ticket. Pero may mga foreigner na binibilhan nila yung mga fiancé nila, yung mga asawa nila ng round-trip ticket kasi mas mura yung round-trip ticket kaysa kung ikaw ay bibili ng one-way ticket. So, depende po yun sa inyo. Pero hindi required ang round-trip ticket sa mga first-time immigrant na paalis ng bansa. At yun lang pong tatandaan mga kabayan, na mag-check po ng mga requirement, lalong-lalo na kung ikaw ay paalis ng Pilipinas. Kailangan yung i-check kung saang bansa kayo pupunta. For example, kayo ay pupunta ng Australia. I-check nyo ang government website ng Australia kung meron silang mga requirements para sa mga bisita na darating or kung kayo ay magbabakasyon doon. Kasi kailangan alam nyo, kasi every country, different rule. So, kailangang mag-check kayo kasi hindi ibig sabihin kung ano ang protocol ng Pilipinas, ganun din ang protocol ng Australia. Hindi po pwede yon. So, kailangan i-check ninyo ang travel requirement ng isang bansa, lalong-lalo na kung kayo ay pupunta doon, i-check ninyo yung latest travel requirement nila. Kasi madami akong nare-receive na inquiry na, Miss Addie, ano po ang requirement kung ako ay pupuntang Europe?
Miss Addie, ano po ang requirement ko? Ako ay pupunta ng Netherlands. So, importante na alamin ninyo kung ano-ano yung mga requirement na ire-require ng mga bansa or ng bansang pupuntahan ninyo kung kayo ay paalis ng Pilipinas. At doon naman sa ating mga kabayan, nakakaalis lang ng Pilipinas, maaari nyo po bang ibahagi ang inyong karanasan sa immigration process, sa departure process, kung ano ang hiningi sa inyo, kung kayo ba ay babiyahe bilang isang turista, green card holder, dual citizen, or first-time immigrant. Malaking tulong po yan sa ating mga kabayan kung sila ay paalis ng bansa sa buwan ng Setyembre 2023. At maraming salamat po sa inyong pagbahagi ng experience ninyo. Ito po ang ating latest departure guide for the month of September 2023. Maraming salamat po sa patuloy na panonood, sa inyong tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo akong i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad, at sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Naway ang inyong biyahe ay maging malumanay at hassle-free. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.